Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa unang Korinto, chapter 2, verse 14. Sinasabi dito na, ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito ay mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Ang konsepto ng kabuuang kasamaan o ang ideya na ang kasalanan ay nakakaapekto sa bawat aspeto ng kalikasan ng tao ay nagmumungkahi na ang sangkatauhan ay pangunahing may depekto at walang kakayahang makamit ang katwiran sa kanilang sarili na nangangailangan ng banal na interbensyon para sa pagtubos. Ang kaligtasan ay nauunawaan bilang isang regalo ng biyaya ng Diyos, hindi isang bagay na nakuha sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao at tatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Bagamat ang kaligtasan ay isang regalo, ito ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya na siyang pagkilos ng pagtitiwala sa probisyon ng Diyos at pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang konsepto ng kaligtasan bilang ganap na gawain ng Diyos ay nag-highlight sa soberanya ng Diyos at pinakamataas na otoridad sa mga bagay ng kaligtasan. Habang ang kaligtasan ay isang regalo, ang mga mananampalataya ay tinatawag upang mamuhay ng mga buhay na nagpakita ng kanilang pananampalataya at pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Ang pagkilala para sa ating pangangailangan para sa biyaya ng Diyos, kinabibilangan ng pagkilala sa ating pagtitiwala sa banal na pabor at pag-unawa na hindi natin makakamit ang kaligtasan o mamuhay ng isang kasiyasiyang buhay sa pamamagitan lamang ng ating sariling pagsisikap. Kababaang loob na ito ay nagpapahintulot sa atin na matanggap ang awa ng Diyos at maranasan ang kanyang kapangyarihang makapagpabago. Ang taos-pusong pagsisisi mula sa isipan, puso at kalooban ay nagsasangkot ng isang tunay na pagbabago ng puso, pagkilala sa pagkakamali, pagsisisi at paggawa ng matibay na intensyon na talikuran ang kasalanan, paghingi ng kapatawaran at isang panibagong landas. Upang mahanap ang kaligtasan at pagbabago, ilagak ang iyong tiwala lamang kay Jesucristo, na kinikilala na siya ang tanging daan patungo sa Diyos at ang ating pinagmumulan ng kapatawaran at bagong buhay. Kung ang isang tao ay nagtitiwala kay Kristo, nakakaranas sila ng pagbabago sa kanilang puso at buhay habang sila inilalapit sa Diyos at binibigyang kapangyarihan upang mamuhay ng isang buhay na nagpapakita ng kanilang pananampalataya. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.